So hello mga ka-chillax, welcome to my YouTube channel. So kung bago pa kayo sa YouTube channel, don't forget to like, comment, and subscribe. So ito meron na naman tayong bagong tuklas na e-bike shop. Ayan no, nadayo ko dito. Sampa, dito sa Extreme Electric Scooter. Ayan no. So ito'y na matatagpuan sa 37 Umbel Street, QC. So napakadali lang naman ipin. Ang maganda dito, maganda yung kanilang pwesto, medyo maluwag oh. Ayan, so meron mga iba-ibang mga brand dito. Tapos may makikita kayong puting gate, ang laki oh. Tapos dito yung pinaka-repairs niya. So dito yung mga staff niya dito, mga gumagawa. So nag-accept sila ng iba-ibang mga scooter, mga stand-up, electric scooter, e-bike, name it, gagawin nila. So huwag tayo patumpik-tumpik pa mga ka-chillax. Let's go! Saktong-sakto, naabutan ko si Sir. Sir, pakilala ka naman. Hello. I'm Eugene from Extreme Scooters. Welcome po dito sa aming shop, dito sa May Quezon City. We offer stand-up scooters, pati mga L3 electric motorcycles and e-bikes. And of course, ang pinaka-specialty namin dito, parts, accessories, at saka mga repairs ng mga iba't ibang klase, halos lahat ng klase ng electric scooter. Nare-repair namin or namamodify namin dito sa shop. So any brand sir, no? Any brands? Any brand sir, yes. From generic to yung mga kahit mga wheelchair, actually nagagawa namin, may mga customer kami. Okay, mga sir, para sa mga ating senior, mga PWD. Yes sir. Yun. Marami actually, dumami na nga rin lalo na nung na-introduce na yung electric na na wheelchair. Kaya yun, yung mga problema nila sa battery, sa controller. Galing. Yeah, may mga minor repairs lang naman, pero syempre hindi nila alam kalikutin. Kaya yun, we're lucky na nakikita nila yung shop namin and pinagkakatiwala nila sa amin. Yeah, nice. So yun sir, pansin ko sir, meron tayong dito meron kayong tindang Super Soco. Sir, pakilala nyo naman, anong variant to na Super Soco? Yes, ito po yung Super Soco na CUX. CUX. Ito yung 60 volts, 30 AH na has 1,600 watts na motor. This can run up to 60 kph. Wow, bilis ah. Tapos yung range niya nasa 70 kilometers. 70 kilometers? Wow, layo. Yes. And ito kasi, ang maganda dito, L3 category na siya. Yun. And LTO registered. Yun. So makita nyo sir, meron na tayong temporary plate. Yun, may plaka na to, no? So wala kang di kakakabakaban na Yes, sir, masita dito. Yes sir, tapos kumpleto na yan. Meron na siyang OR and CR. Ayan. Yan. Ito, nakaka-chillax, oh. May OR at CR na. Yes. So, kumpleto to. And ito, kapag binili nyo, kailangan lang namin ng driver's license nung buyer at saka ng PIN number. And kami na po magpa-process lahat nun. Which will take around 3 to 4 weeks bago nyo makuha yung ORCR. Pero yung plaka, depende pa rin sa LTO kung kailan nila marirelease. Ang maganda sir dito sa CUX, slim type siya. So makita nyo sa ibang mga scooter, medyo bulky kasi yung iba. Tama. Ito, perfect talaga for city riding kasi maliit lang siya, madali siyang isingit sa traffic, and kumpleto yung mga basic needs mo for city commute. Katulad nito, may lagayan tayo ng tubig, lagayan tayo ng mga ibang gamit natin for riding, and meron na rin siyang kasamang USB port. Ayan, may USB port na kasama. Yes, and then this one also has compartment inside the battery. So dito, pwede ka naman maglagay ng charger, pwede ka maglagay ng kapote, no? or any other things na pwede mong dalhin sa biyahe. Even yung mga ORCR, pwede mo rin dito ilagay para safe siya. And yung battery niya is removable. So tulad nito, meron din siyang breaker. And then ganito lang siya kadali at ganito lang kaliit yung battery niya. Okay. Sir, nasa ilang kilos yan, sir? Ito nasa 10 kilos. 10 kilos. Yes, removable siya. 60 volts, 30 AH. And ang maganda pa dito, since nasa Extreme Scooters kayo, namomodify namin siya. Kaya namin siyang lagyan ng additional capacity, additional battery para ma-extend yung range. Either pwede natin ilagay dito sa loob, pwede tayo maglagay ng battery dyan,
or pwede rin natin ilagay dito sa labas. Oo. Kung kailangan nyo pa talaga na mas mahabang biyahe. Ayun. And ang maganda sa charger na kasama niya, 10 amperes na. 10 amperes. So, fast charging yan. Yung 60 volts 30 Ah, kaya niya ma-full charge in 3.5 hours. Wow, bilis sa 3.5 hours lang. Yes, kaya laki. Sobrang laki na ito. Ito pa lang actually mahal na. Kaya sulit yung presyo ng CUX. Kasi kasama na yung fast charger. So yung fast charger ba sir na yan, auto shutdown? Auto shutdown, yes. Ayun. Smart charger na rin siya. Wow. So, kaya nga ang tawag pa nga sa kanya, supercharger. Supercharger. Actually, ito pa lang alone, pag binili mo sa Super Soco, that's around 16,000. Wow, mahal talaga. Mahal yan, charger na yan. Pero auto shutdown yan. And ang maganda rito with CUX, kumpleto siya, it has cruise control. Oh, push control. Tapos, ang turn signal niya, hindi mo kailangan ibalik. So, for example, ito, enough ko pala to. So, yung turn signal niya is kapag tinanong mo siya sa left, for example, pagbabalik mo, press mo lang siya sa gitna. So, yung iba kasi kailangan mo pa ibalik sa gitna o minsan lumalagpas ka eh. So, siya, very user-friendly. Gitna lang para mag-off. Ayan. And then, of course, this one is equipped with security, yung wireless connection din niya. Meron din tayong wireless remote na kasama na para mag-alarm. So, with alarm na to, sir? With alarm din to. Ito lang mga dinagdag namin. Keyless entry din ba, sir? Keyless din. Pwede rin hindi susi yung gagamitin mo. Pwede yung remote lang. Yung remote lang. Yes. And then this one, yan, hanggang 3 modes yung, yung speed niya, yung gear niya. Yan. So, nandito na sir lahat sa monitor, no? Yes. Yung kanyang speedometer, odometer, battery indicator, and yung speed, no? Yes, kompleto na yan. Kompleto. Ito lang, dinagdagan lang namin ng voltmeter. Ayun. In-accessorize namin siya para mas kita namin yung actual voltage ng battery. And yung percent, nakita nyo naman, 82% versus 83%. So, okay na yung, yung difference na yan. Ang maganda kasi dito, kapag ka naglagay ka ng external battery, mababasa mo rin. Tama. Oo. Tapos, ito actually, upgraded na rin yung mga side mirror niya. Na-upgrade din namin yan. Even itong hook na to, para meron kang extra din na susian. Susian dito, no? Dito sa loob. Yan, marami na rin kami na modify dito. Kasi ang maganda with Super Soco CUX, very basic yung parts niya. Yung system niya na kumbaga easy to modify. Pinalitan na rin namin yung nito, yung suspension niya. Oo nga, iba na suspension nito. Yes. So, bukod sa maganda na siya as it is, marami ka pang pwedeng i-upgrade para mas mapaganda pa yung ride niya. Tsaka ang ganda ng ng ilaw niya sa likod, Yes. Yung taillight niya, no? Albino ang style sa mga kotse, yes. Yan ang isa sa highlights ng CUX. No? OLED light to, sir, no? Yes. And so yung motor na gamit sa Super Soco is Bosch. Bosch. Yes, so branded talaga kaya powerful and heavy duty. Tapos kita nyo sir yun, lagi siyang nakabukas kasi talaga requirement yan with LTO na dapat meron kang DRL. DRL. Yes. Liwanag ng DRL. Tuting na umaga pa ngayon. Tangalin tapat to. And it has high and low din sa headlight niya. Headlight. Diyan. Ang isa pang maganda dito, kahit slim type siya, it has 12-inch tires. 12-inch tires. So, mas kaya niya yung mga lubak natin dito sa Manila. Ride comfort and yung in terms of yung power na ibibigay sa'yo and kapag ka na daanan mo yung mga malalalim na lubak, mas kayang i-handle na mas malaking gulong. Wow. So ito mga gulong na to, built naman to sir no, for high speed, no? For high speed, yes. Although ito, maximum speed lang niya talaga is 60 kph, which is just enough for city riding. Tama. Sakto lang yun kasi even EDSA, ang maximum speed limit niya is 60 kph lang. So
saktong-sakto lang talaga to for Metro Manila. And yung mga city riding lang. It's small, it's lightweight. Actually, ito, pwede mo pa siyang malift. Ang gusto ko dito para siyang Yan nga eh. big bike na kapag iikot mo siya, pwede mo lang gamitin Pwede, yung no? stand niya. Oo nga, no? Eh dahil nga magaang, madali mo lang siyang i-maniobra. Sir, ano na load capacity nito, sir? Ito, kasya sa 2 tao, maximum of mga around 250 kilograms Wow, kaya nito. 250 kilograms. As a matter of fact, ito nadala na namin ng Baguio. Baguio? Yeah. Lahat ng kalsada na paakyat sa Baguio na may angkas, kayang-kaya niya. Kayang-kaya niya? As in, kahit walang buwelo, kayang-kaya niyang iakyat. Okay, oh. Ilang watts nga ulit to, sir? Ito sir, 1,600 watts. 1,600? Kayang-kaya Yes. mag-Baguio na may angkas pa? Yes. Ginawa namin, sinakay namin siya sa van from Manila, from Pugo, La Union, dun sa baba, nag-MacArthur kami, paakyat. Yun. Kinaya nung isang battery. Actually, kinaya nung isang battery. And then, going around Baguio, nag-angkas na kami, may kaangkas na ako dito. Tapos, inikot namin from La Trinidad to Baguio City, lahat ng mga tourist spot inikutan namin. And wala talaga siyang inurungan na paahon. Galing. Kaya sobrang lakas. Kaya pala, siya eh, super. Ang galing! Ang galing! Well, Super soko, yes. Super soko talaga, no? Yes. And ito sir, meron rin, dual disc brake na siya. Dual disc brake. Front and rear disc brake. Ito ba, sir, may ABS? Ito wala sir. Wala. Yes, wala siyang ABS. Pero dahil nga maliit lang siya and slim, madali siyang iliko, hindi siya yung tipong dudulas talaga. Makapit yung mga gulong niya sa kalsada. Yung gulong na ginamit. Yes. Sir, yung mga parts na itong Super Soko talagang dinesign or ginawa para sa kanya. Just look at the suspension. Yan, naka-branding talaga siya na Super Soko. Even yung rim, Super Soko branding din yan I think sa kabila. Oo. Meron siyang branding na Super Yung Soko. mismong rim niya, no? Yeah. Yeah, Super Soko. Talagang hindi siya generic. Even yung upuan, ayan, may mga branding siya sa loob. Oo nga, no? And the controller is also branded as Super Soko. Kaya sigurado kang quality parts yung ginamit dito. And it was really designed for this scooter. Nice. Ito sir, meron din yan sa loob na Super Soko. Meron din yan, sulat dyan. Yes. So lahat pala dito, sir, no? Premium na premium. Yes. Tsaka maganda dito sa inyo, sir, pwede pa ipa-customize, no? Pwede customize, yes. Ito sir, na-testing na namin. Even yung battery na nasa loob, na stock, kung gusto mo pa ng mas malaking range, kasya dito up to 50 Ah capacity. 50 So ngayon 30 siya, pwedeng 50, then pwede mo back up yung 30 mo. That will be 80. Or kung gusto mo mas malaking battery, pwede pa rin dito. Pwede rin dyan. Wow, galing. Yes. Yun. So, bukod sir, dito sa mga units namin, marami rin kaming accessories dito sa store. So, from ilaw, yan, mga underglow, turn signals, mga handle grip, stickers, meron din kaming mga Rimowa na top box. Yan, meron yan, dalawang size yan, isang small at saka isang large. Dito para sa mga electric motorcycles. Large. Yan. We also have helmets. Kompleto. And then tires. Ito tires ng mga stand-up scooters, pati mga throttle. Yan yung mga display nila. And then we have horn, even speakers. Meron kasi may mga unit na may speaker. Yan yung mga Motowolf and the mga mini driving light. Halos kumpleto kami sir dito sa Extreme Scooters. So hindi lang repairs, no? Pati pag-upgrades at mga no? Yes sir, lahat. Pampapogi. Actually yung iba ginagawa na lang namin ng paraan, yung mga gusto magpadagdag ng mga turn signals, gusto magpadagdag ng ilaw, nagagawa namin ng paraan yun kung na ikabit sa mga scooters na walang provision for that. So minsan ginagawa namin ng bracket, minsan pinapagawa namin ng customized bracket para may lagayan yung mga ilaw or yung mga busina. Nice.
Tapos pansin ko, sir, no, meron kayong parang nabasa ko, yung services. Yes. Ayan, no? Yun, dito. Ito sir, actually, for 6 years now, we've been repairing, we've been doing these services dito sa Extreme. Yan, yung repairs ng mga gulong, nag-install kami ng mga solid tire, brake adjustment, throttle, turn signal, and yung mga PMS. Yung PMS kasi importante to maintain or to prolong yung buhay ng mga electric scooter. Kasi kadalasan napapabayaan na lang talaga na gamit na lang ng gamit. Tama. Pero sa totoo lang, over time, lumuluwag yung mga tornilyo ng mga scooter. And yung iba naman nagkakaroon ng kalawang sa mga electrical connection niya. Yun yung delikado kasi doon nagsisimulang masira or maging cause ng sira ng electric scooter. Kasi pwedeng lumuwag yung tornilyo, hindi mo alam, nasa biyahe ka, bigla ka matanggalan ng gulong, bigla na lang na may kumalas or biglang nag-stop yung scooter mo. Hindi dahil sa nasira lang siya nung araw na yun, pero meron na yung problema pala before that. Doon na lang lumabas yung issue. So, we do PMS, which is preventive maintenance nga ng, ng mga scooters. Lahat po ng klase yan. Sa stand-up scooter, sa electric bikes, pati sa mga electric motorcycle, pini-PMS namin dito sa store. Tanggal po halos lahat ng parts nun. Lahat ng tornilyo, kakalasin namin, lilinisin namin, and nag-a-apply kami ulit ng mga thread lock para hindi siya madaling makalas. And at the same time, na-check din namin lahat, yung battery condition, yung brake pads, yung pinapalitan din namin yun nakasama sa PMS. And overall, general cleaning na rin ng unit. So paglabas dito ng unit mo for after PMS, parang brand new na siya. Kasi mararamdaman mo na ang linis na ng unit mo and yung mga tornilyo siguradong mahigpit. Yun. Yun. So pakita ko rin sir sa inyo yung loob ng service center. Yun, luwag, sir. Oh. Yes. So dito naman, more of mga stand-up scooter din yung mga ginagawa namin. So lahat, iba't ibang klase yung problema. From controller, wiring, tires, battery. Yan, lahat yan re-repair namin dito. And ang pinaka-strength kasi namin, meron kaming battery section talaga. Ayun, no? Which is ang aming expert sa battery. Ayun, si sir. Sir, kaway naman dyan. Manong Greg. Yan, malupit. Yan. Yan, kita nyo sir. So from repairs, ito mga Xiaomi na battery to. Yan, kasi syempre katagalan na ng mga Xiaomi scooters, may mga bumibigay na yung BMS or minsan yung mismong cells, may mga nagkalawang na yan or nasisira na, nabubuhay pa namin yan, nare-repair pa namin. Mukhang ano sir, no? Mukhang tinatsagaan nyo talaga, no? Yes sir. Mukhang hinahanap nyo lang yung battery na ano, na may sira. Na may sira, hindi kayo yung tipong palit lahat. Yes, ayan sir, yung mga sira na BMS yan. Yan yung mga biglang naghumihinto na yung unit na wala ng power. And yan yung mga gadgets para makabuo ka ng battery. Kompleto. Ito sir, yung mga bagong build naman. So yan naman, kapag gusto mong mas malaki na yung range mo, kahit sa mga electric motorcycle, nabibuild namin yan, depende sa gaano kalayo na gusto yung range, gaano kalakas yung motor. So hindi lang basta build talaga, kasi maraming factors na kailangan para makabuo ka ng scooter ng battery para mag-match dun sa scooter mo. So yan, katulad nito sir, yung Xiaomi na yan, tapos nang gawin yung battery niya, so salpak na ulit dun sa unit. Galing. Kadalasan kasi na nagiging sira talaga is yung BMS or minsan nababasa talaga yung unit. Which is yung iba akala nila wala nang pag-asa. Pag dumarating sa amin, wala nang pag-asa. Halos gusto na nila ibenta pero nabubuhay pa namin yung mga unit na yan. Nare-repair pa. Ultimo yung mga Xiaomi air pump, nare-repair din namin dito yun. Yes. Yung iba akala mo wala na. Wala na, pati mong tatapok ko na to. Yes, nagiging bago ulit yun kasi bago yung battery, napapalitan ng battery. Yan. Ika nga sir, no, tinatsagaan nyo kung saan makakamuro si customer. Yes sir, yun na importante sa amin na wag muna nilang itapon yung unit kasi baka magawan pa ng paraan. Ultimo sir, yung mga speaker, yung mga Bluetooth speaker na parang ayaw na mag-charge or ano, nabubuhay pa namin yun, nare-repair pa namin yun. So halos lahat talaga. And
matagal na experience talaga yung kailangan talaga marunong yung technician na gumagawa. Tama. Kasi siyempre kung medyo matagal na experience niya, knowledgeable si technician, madali lang. Madali lang, tsaka mabilis. At saka mabibigay niya yung tamang diagnosis sa sa unit mo. Hindi yung inuhulaan lang niya na baka yun ang problema. So marami na kaming nahawakan, marami na kaming napalitan ng mga batteries. So alam na namin. Actually, pagkadating pa lang dito, sinabi yung problema, alam na namin yung sira. Nice. Yan. Ito sir yung kauna-unahan namin Xiaomi scooter. Ayan, nung 2018 pa namin to na buo. Hindi pa masyadong uso mga stand-up scooter noon. Ito yung una namin unit na minodify namin kasi 36 volts lang talaga yung Xiaomi. Pero ito nagawa namin 60 volts na dual motor. So, display na namin kasi talagang yan ang kauna-unahang naging mabilis na Xiaomi na na-modify. Parang very memorable. Mukhang nakaano pa. Okay. Pinrame na talaga namin. Kulang na lang, salamin, sir. Yes. Ito, sir, pwede pang gamitin to. Pwede pa yan. Yung frame na yan. Kaya lang, ayaw namin kasi talaga naging memorable sa amin to. Yan yung naging sikat na modified scooter na Xiaomi dati. Sir, baka gusto mo, sir, idalhin kay Boss Toyo to. Pwede, unang-unang Xiaomi dito. Yes. So, dito rin sa Extreme, meron kaming mga service order form para alam from the day na dinala dito yung scooter, alam namin yung details ng client, ng customer, at saka yung description ng mga problema ang gusto nilang ipa-repair. So, para pagdating sa mga technicians, alam na nila kung anong gagawin. Hindi yung may sinabi yung client na ganitong ipa-repair tas nalimutan lang sabihin nung tumanggap, hindi na nagawa. Ito, just to make sure na kompleto lahat nung pinapagawa ng customer, nakalista siya. Detailed. So, para hindi na nag-usap yung cashier and technician, alam niya na yung gagawin. Ganon din for quality control, before namin ilabas or ibalik sa customer, do-double check na namin lahat kung na-repair talaga. Parang ngayon lang din ako, sir, hindi ko lang sigurado, pero ngayon ako nakita ng may papel. Yes, may papel na ganito na yun nga, description, talagang detail to the last detail. Yes, tama. So yan sir, lahat ng unit po namin may ganyan. Yun mga kachilak, so mga papel na yan, may mga problema kayo at gusto nyo sigurista kayong tao, ayun, bumisita na kayo sa Extreme Scooters. Ngayon ako nakapag-vlog na may mga papel na kung saan nakasulat yung mga problema, yung mga concern nyo about your unit. Sir, if ever, gano'n naman katagal lang niyan, warranty, kung nagpa-repair sila dito? Yes, depende sir. Kapag bago yung parts, normally yan, 6 months. 6 months. Sa parts. Pero yung mga repair lang na simple, nagbabari na yun from 1 month to 3 months. Pero like sa battery yan, 6 months. 6 months. Nabibigay naming warranty. Dito sir, sa Extreme Scooters, we accept cash, GCash, bank transfer, and credit card for payment. So, yan. Yung iba naman, pwede naman yung mga may BPI or BDO na credit card, pwede rin sila ng installment, pero syempre with interest na yon. So, again, mga kachilaks, visit kayo dito sa shop namin sa Extreme Scooters. We are located at 37A Umbel Street, Quezon City. Malapit lang kami sa Quezon City Sports Club and dito sa may Timog area. So, yun lang. Waze nyo lang or Google Map nyo, Extreme Scooters. EKS yung Extreme niya. Dadali na kayo dito mismo nun yung pin. So, thank you mga kachilaks and we hope to see you here sa shop kapag may problema kayo sa mga scooters nyo or if you want to buy new rides, yan, mga electric scooters na stand-up and electric motorcycles or may gusto kayong ipamodify na scooter or pa-repair, punta lang kayo dito. Thank you. Thank you, sir. Thank you.